ay sama-sama po tayong dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang tayo po samahan patubahin po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang pag-aaral ng kanyang banal na salita sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain, lalubos ng pinagpalat na lingisan, higit sa lahat sa pagkilos sa aming kalagitnaan. At narito po kami ngayon sa pag-aaral ng ipumbalan mong salita. Ang bawat isa sa amin, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos. Buksan ang pangunawa ng bawat isa naririto. Manamunawaan po namin ipumbalan ng kalooban. At ikaw po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipumbalan mong salita. Sapagkat sagana ang iyong sarili at wala ang magagawa. Ikaw po inaasahan ko, Diyos, na gagawin sa akin papatubay para ipahayag ipumbalan mong salita na may lakip na pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalayam kami lahat sa oras na ito. Sa oras na dalangin ay puminamahal at iginagana na Pumala Pastor, amin pong sinasaway magawa ng kaaway, hadlang sa pakikinig sa bubanang mo salita, mga pag-alinlangan ay command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kayo na po mga minamahal makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, ang pinakamataas sa pagsamba, pagluluwalhati, ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pag-alaala sa mga ubuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Lino Coman Almeida, and the beloved Almeida Children and Family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Marcelo Facton, sa lahat mga beloved preachers na ating kapiling kasama sa araw na ito, sa lahat na ginagamit sa banal na ubasan ng Diyos, maging sa lahat ng ating pong minamahal na mga kapatiran, baguhan madunatihan, maging sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na umantabay sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magandang hapon na po sa atin lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa araw na ito, ating pong kasama at kapiling ang ating pong beloved son-in-law ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa katauhan po ng ating beloved Mr. Wills. Amen. Praise the Lord sa kanyang mga kasama. Buhabati po ako ng magandang hapon po. Amen. Kayo po ay nagagalak at nasisiyan sapagat kapiling po namin kayo sa araw na ito dito po sa lugar po ng Pampanga. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat. Amen. Ngayon po mga minama, ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Kaya tayo mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw nito. Jesus accused and condemned to death. Love that triumph over justice. Sa Tagalog, si Jesus ay inakusahan at hinatulan ng kamatayan. Pag-ibig na nanaig higit sa hostisya. Unang bersikulo ay Isaiah Kapitulo 53 at ang bersikulo po ay 7. Amen. God bless. Amen. God bless po, beloved preacher. Dito po sa Isaiah, Kabanatang 53, at ang talata ay 7. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. God bless you po sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Ay po sa ating nabasa sa talatang ito, He was oppressed and He was afflicted, yet He has opened not His mouth. Siya'y napighati, gayon may nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Kaya po mga minama, napakadait at napakabait at napakadakilang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tingnan po ninyo yung kanyang wagas sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, iniwanan niya ang magarang trono doon sa langit. Siya po ay nag-anyong tao, 2,000 nakakaraan. Sa pag-anyong tao ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sinilang, pagsilang,
Paglipas ng panahon, siya ay lumaki. Sa kanyang paglaki, siya po'y nangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos sa maraming mga tao. Sa kanyang pangaral, lumalakip ang kapangyarihan sa kanya. Sa bawat patungan ng kanyang mga kamay, ang lahat ng uri na may sakit, gumagaling. Mga masasamang espiritu, pinapalayas po niya. Nakita na maraming mga tao ang ginawang kamanghamangang bagay na ginawa ng ating Diyos Jesus. Subalit, sa kanyang ginawang kabutihan sa maraming mga tao, dumating ang panahon, siya'y hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapapako sa cross. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, si Jesucristo ay tanging taong namuhay ng walang kasalanan. Ngunit siya ay inakusahan, nilibak, pinarusahan at hinatulan ng kamatayan. Sa mata ng hustisya ng tao, siya ay nagkasala. Ngunit sa plano ng Diyos, ang kanyang kamatayan ay naging pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig at kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula ng ating tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon bilang sarili tagapagligtas at hari ng ating buhay, Panginoon ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng kaligtasan mula sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Ang kaligtasan na ating natamo, natanggap, ay nagmumula lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi si Juan, hindi si Pedro, hindi si Mateo, hindi si Maria, hindi kung kanino-kanino, kundi tanging si Jesus lamang, sapagat siya lamang ang makapagliligtas sa lahat ng mga tao na nananahan dito sa mundo. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Number 1, Jesus was falsely accused. Si Jesus ay maling inakusahan. Mateo Kapitulo 26 at ang versikulo pa 59 hanggang 60. Dito po sa Mateo Kapitulo 26, ang versikulo po ay 59 hanggang 60. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabuluanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang may papatay. At yaong hindi nila nangasumpungan, bagamat maraming nagsiharap ng mga saksing bulaan, ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ay sa ating nabasa po mga minamahal, ang mga punong saserdote at matatanda ay humanap ng maling saksi labang kay Jesus upang siya'y mapatay. Gaya gumawa ng paraan yung mga namiminuno sa tinatawag na katuruan ng Diyos. Ngunit sila pa ang ginamit para gawan po ng pagkakamaling ating pinakamahal na Panginoon upang maniwala ang taong bayan at mapapatay ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, bakit po ganun po ang naging pangyayari sa buhay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Dahil po sa inggit, galit ng mga namiminuno sa relihiyon. Dahil nakita po nila sa buhay po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ang mga tao naniwala sa Kanya. Sapagat nakita na marami mga tao na gumagaling ay may sakit. Samantalang hindi sila makapagbagaling ng may sakit. Tanging si Jesus lamang. Kaya dahil sa inggit at galit nila, gumawa sila ng paraan para maipapatay ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Ngunit po mga minamahal, kahit ganun po ang naging pangyayari sa buhay ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, sa kabila ng ginawa nila, hindi gumanti ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hindi po siya nag-react.
Bagkus siya'y nanatiling tahimik. Hinayaan po niya sapagkat ang ating pinakamamahal ay siya ang Diyos na nag-anyong tao. Bago pa lamang bumaba ang ating pinakamamahal na Panginoon dito sa mundo 2,000 nakakaraan, alam na niya ang mangyayari sa buhay po niya. Kaya tahimik lang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na mangyayari ang mga bagay na iyon dahil hindi naniwala ang tao sa katotohanan. Hindi naniwala ang tao sa tamang katuruan hango sa banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, hindi hinatulan si Jesus dahil siya'y nagkasala, kundi dahil itinakwil ng tao ang katotohanan. Ang walang sala ang inakusahan upang ang may sala ay mapatawad. Kaya tayong lahat po mga minamahal, tayong lahat ay makasalanan. Subalit nung tayo po ay lumapit na pakumbaba sa bahala na harapan ng ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap po natin siya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng Panginoon, pinatawad lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya walang ibang makapagpatawad ng kasalanan kundi tanging Diyos lamang. Sino ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag tayo po ay tinutulog siya, kapag tayo po inuusig sa paglilingkod po natin sa ating Dearest Jesus, kapag tayo inuusig sa paglilingkod po natin sa Kanya, pagsampalataya po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tandaan po natin, walang ibang tinutulig sa inuusig kundi unang-unang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bago tayo. Amen. Kaya kahit na tayo po inuusig ang sa amin ng banal na kasulatan, tayo po mga minamahal ay tinaguri ang mga mapapalad. Mateo Kapitulo 5 at ang versikulo po 10 hanggang 12. Mabasa po niyo dyan sa talatang yan. Ito ay bahagi ng kabutihang loob ni Jesus. Ipinakita rito na kahit na tayo pinagdaraanan, tayo pinakakaranan sa pag-uusig, panliligalig dahil sa ating pananampalataya at katwiran sa ating pinakamamahal na Panginoon, may malaking gantimpala na tatanggapin po natin mula sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya kahit na tayo pinakakaranas ng konting sa mga pag-uusig, kalumbayan, kalungkutan, sabi ng banal na kasulatan, unang Pedro Kapitulo 4:13, tayo po'y nagiging kabahagi lamang sa paghihirap ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, dapat tayo po ang parusahan. Ipako doon sa krus ng Kalbaryo dahil tayo po'y makasalanan. Ngunit po mga minamahal, dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin, ang ating pinakamahal na Panginoon, inako na niya ang ating kasalanan. Siya na po ang naparusahan upang tayo pong lahat na maniwala sa Kanya, maglilingkod sa Kanya, tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang ating gagawin sa bilang isang mananampalataya ni Kristo, bilang isang mananampalataya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit na tayo pag-usigin, kahit na tayo po'y alimurahin, kahit na tayo pagsilitain ng mga salitang hindi katotohanan, patuloy lamang po tayong maglingkod sa Diyos. Bakit? Sapat na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sa gawain na ito. Siya kumilos sa ating buhay. Ng ating buhay noon, walang pagbabago, alipin ng kasalanan, magulo ang buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan. Subalit nung tayo maglingkod sa Kanya, sampalatayanan po natin siya, tanggapin po natin siya bilang sariling tagapagligtas. Ang bawat isa sa atin ngayon, lubos na pinagpala. Lahat ng pinagpala ng Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Para manatili ang pagpapala na natanggap po natin sa ating Dearest Jesus, manatili po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Malapit na tumudog ang trompeta. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy na tayo maglingkod. Number 2 na po tayo, sapagkat Holy Supper po natin ngayon. Jesus was condemned by human justice. Si Jesus ay hinatulan ng hustisya ng tao. Lucas Kapitulo 23 at ang versikulo po ay 24 hanggang 25. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 23, talatang 24 hanggang 25. At inatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hiningi. At pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik
at sa pagpatay na siyang kanilang hiningi. Datapot ibinigay si Jesus sa kalooban nila. Amen. Praise the Lord. Amen. Ay sa ating namasa, Pilate decided that their demand should be granted, and Jesus was handed over to be crucified. Si Poncio Pilato po mga minamal, ipinasya niya na pagbigyan ang hinihingi ng mga tao at ibinigay ni Jesus upang ipako sa krus. Bagaman si Poncio Pilato, ng ating dear Jesus, wala siyang nakitang kasalanan. Si Poncio Pilato naniniwala siya. Alam niya ang buong buhay, alam niya na ang ating pinakamahal ay walang kasalanan sapagkat nakita ni Poncio Pilato sa pagbabagaling niya sa may sakit. Ngunit sa kabila na naniniwala si Poncio Pilato na at Jesus walang kasalanan, ngunit siya pa rin po mga minamahal ay hinatulan ng hustesya ng mga tao. Kaya sino po ang dapat palayain sigaw ng taong bayan? Palayain si Barabas at ipako sa krus ang ating dear Jesus. Sinilata muli ng taong bayan, pinagpili ni Poncio Pilato kung sino dapat parusahan, kung sino dapat palayain. Sigaw ng taong bayan, ipako sa Jesus, palayain si Barabas. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, mabasa po niyo sa Lucas Kapitulo 23 at ang versikulo 18 hanggang 21. Sumigaw po na magkakasama ang taong bayan na nagsasabi na sinalita po nila, ipako si Jesus, palayain si Barabas. Kaya po mga minamahal, bigo ang hustisya ng tao. Alam ni Pilato na inosente si Jesus, ngunit pinili niya ang kagustuhan ng marami kaysa sa katotohanan. Dahil marami po mga minamahal ang sang-ayon na ipako ang ating dear Jesus. Kaya walang nagawa si Poncio Pilato. Kaya ang aral po mga minamahal sa bawat isa sa atin, ang sabi na Isaiah 53 at ang versikulo 25, He was wounded for our transgression. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabubog dahil sa ating mga kasamaan. Kaya po mga minamahal, imbis na tayo po ay masugatan, mabugbog dahil tayo pinagkasala, there is Jesus na ang umako nito. Yan po ipinakita po niya, nagawagas po tayong minahal. Sa kabila na hindi po tayo karapat-dapat, ngunit pinili po tayong kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kaya po mga minamahal, pinagpala po tayong lubos sapagkat tayo po ay nasa buong katotohanan. Kapag sinabing buong katotohanan, wala nang hihigit pa. Lahat po magsabing amen. Dahil kung may hihigit pa, doon tayo, ngunit tayo po mga minamahal nang galing na po tayo nung araw sa ating puginis ng kinagisang pananampalataya, iba't ibang klaseng pananampalataya. Pinahintulot ng Diyos na tayo po mapadako sa mga ganong pananampalataya, ngunit wala po tayong nakita na nagbago ang ating buhay. Pinagaling ating karamdaman, nilutas ang ating problema. Bagkus mula noon tayo mababilang sa gawain na ito, saka tayo binago ng Diyos sapagat naririto ang kapangyarihan ng ating dear Jesus kumikilos sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya it is a privilege to serving the Lord. It is a privilege to choose the Lord. Kaya maraming tao sa mundo gusto nilang maglingkod sa buhay ng Diyos, ngunit hindi sila pinalad. Tayo po ang pinalad sapagat narito po tayo sa totoong gawain ng Diyos. Totoong gawain ng Diyos na nilalakipan ng mga preba at ebidensya na sa ating pagsampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, nagbago ang ating buhay. Lahat ng tunay na binago ng Diyos, magsabing praise the Lord. Mula nang tayo sumampalataya sa ating dear Jesus, pinagaling ating karamdaman sa mga napakinggan po natin mga buhay na patutuo kanina. Napakarami na ng karamdaman. Sila ba'y labas-pasok sa pagamutan, walang kagalingan. Subalit nung sila ba'y mapatago sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipinagsisigawan nila na ang Diyos sa gawain na ito, Siya ang nagpapagaling.
Hindi lang kagalingan ng ating karamdaman, pagbabago ng ating buhay, kundi kalutasan ng ating problema, kapayapaan ng ating puso't isipan, higit sa lahat, sa pagsampalataya po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Mayroon po tayong katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya na nakakilala sa ating Dear Jesus, tandaan po natin, nasa huling araw na po tayo ngayon. Mag-ingat tayo na huwag isakripisyo ang katotohanan dahil sa takot at pansariling kapakinabangan. Inuulit ko, dahil nasa huling araw na po tayo ngayon, mag-ingat tayo na huwag isakripisyo ang katotohanan dahil sa takot o pansariling kapanginabangan. Amen? Ang gusto ng Diyos, ang kaligtasan na atin natanggap sa Kanya, ipagtatrabaho po natin. Kikilos po tayo. Kapag sinama yung kikilos, sa araw ng pananambahan ng Diyos, ihakbang mo ang dalawang paa mo patungo sa banal na gawain ng Diyos para luwalhatiin mo, papurihan mo, dakilain mo, itaas ang Kanyang marilag at banal na pangalan. Everybody shall praise the Lord. Hindi po yung tinanggap mo ang kaligtasan mula sa mahal na Panginoon. Tinatamad ka na maglingkod. Lagi po natin sinasabi, tamarin ka man sa mga bagay dito sa mundo. Halimbawa sa trabaho. Tatrabaho po kayo. Tinamad po kayo, hindi mo na ako papasok ngayon dahil medyo in condition ang aking katawan. Pwede kang hindi mo na papasok. Amen? Dahil tinatamad ka. Ngunit ang paglilingkod sa buhay ng Diyos, huwag po nating katamaran dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, hanggat may pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya, hanggat may pagkakataon na tayo makasamba sa banal na gawain ni Diyos, gagawin po natin yan. Dahil ang kaligtasan na atin natanggap, kinakailangan ipagtatrabaho. Na mayroong takot at panginginig. Takot ka na magliban sa banal na gawain ng Diyos. Takot ka na hindi ka makapagbigay sa banal na gawain ng Diyos. Takot ka na hindi makapagpuri sa Kanyang banal na pangalan. Takot ka na hindi mo mapakinggan ang purong-purong salita ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Takot ka na gumawa ng kasalanan, matapang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya kahit mayroong kaliwat kanan, nag-invite sa iyo, na doon sa amin, mayroong buwanan 20,000. 30,000. Tandaan po natin yung patutuo ng ating puminamalang patiran dito sa Pampanga. Siya po makaminamahal nung panahon, siya po ay nasa kahirapan. Ngunit lagi siyang dumadalo. Lagi siyang dumadalo. Dahil nasa kahirapan po siya, on and off ang kanyang trabaho. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi niya ipinagpalit ang kaligtasan. Sabi pa nga ng kanyang mahal na amo, dahil on and off ang kanyang trabaho, huwag ka nang papasok ng linggo, sapagkat triple ang ibibigay ko sa iyo. Sabi ng ating mahal na kapatid, hindi ko ipagpapalit ang aking kaligtasan kahit milyon pa ay ibigay sa akin. Paglilingkuran ko ang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan Marcos 8:36, makamtan mo man ang kayamanang buong sanglibutan, mapahamak iyong kaluluwa, useless. Kaya may kasabihan, hindi baling piso-piso, basta't na kay Kristo, aanhin mo yung milyong limpak-limpak ng salapi kung ang iyong kaluluwa itapon sa impyerno, di bali na. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, kahit na may konting kahirapan sa paglilingkod, patuloy lang. Sapagkat dito lang sa lupa, maranasan mo yung konting kahirapan. Pagkatapos naman, sa piling ng Diyos, wala hanggang kasaganaan. Amen? Bakit? Dito sa lupa, pinaghahanap ang ginto. Sa langit, inaapakan ng mga tunay na Kristiyano sumampalataya sa ating Dear Jesus. Kaya lubos po tayong pinagpala kumpara sa mga taong pinakamayaman na dito sa mundo. Mas pinagpala po tayo sapagkat tayo po ay anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po tayo lalayo. Ang sabi po sa ating tinatalakay, sa pangalawa, Jesus was condemned by human justice. Justice. Hinatulan siya ng hustisya ng tao. Kaya ibig sabihin po mga minamahal,
kung makita mo ang ilang mga Kristiyano na nakakilala sa atin, dear Jesus, nalasap po nila yung mga biyay, pagpapalad dito sila pinagpalan lubos, ang iba tumatalikod, ang iba bumabalik sa kasalanan, ang iba nanghihina ng lulupaypay, wag po natin tingnan. Tingnan mo yung pangako ng Diyos na ating tatanggapin. Tingnan mo yung pangako ng Diyos sa ating ibibigay sa atin. Sapagkat nasabi ng Roma 8:18, ang ating sakripisyo na ginagawa sa paglilingkod sa Kanya, hindi sapat sa gantimpala na ibibigay sa atin lahat. Ibig sabihin, kahit araw-araw tayo pimanambahan, araw-araw tayo magpuri, araw-araw tayo makinig salita na hindi sapat ang ating ginagawang paglilingkod, ikumpara sa gantimpala na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya po mga minamahal, kahit na sabihin ng mga ilang tao na nakapaligid sa atin na hindi sila naniniwala, sumasampalataya sa ating Diyos Jesus, wala tayong magawa sa kanila, maliban lamang kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay po nila. Katulad natin, kumilos ang Diyos sa buhay po natin nung araw, hindi po tayo makapaniwala na tayo naririto na sa tunay na banal na gawain ng Diyos. Bagamat tayo may sinasampalataya nung araw, subalit lubos po tayong pinagpala, hindi man tayo karapat-dapat, tayo po isa sa pinili at kinahabagan ng Diyos para magmana ng Kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pangatlo na po tayo. The cross where justice and love met. Ang cross, tagpuan ng hustisya at pag-ibig. Roma, Kapitulo 6 at ang bersikulo po ay 23. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 6 at ang talatay 23, ito po sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen. Kaya po mga minamahal, hindi binaliwala ng Diyos ang hustisya. Kailangan parusahan ang nagkasala. Ngunit sa halip na tayo pa'y parusahan, ibinigay niya ang parusa sa kanyang anak. Roma 5:8. While we were still sinners, Christ died for us. Nang tayo makasalanan pa, sabi po rito, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Ngunit ang ating dear Jesus hindi nanatiling namatay. Bakit? Sapagkat pagkamatay ng ating dear Jesus sa krus ng Kalbaryo, ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kapangyarihan magbigay ng buhay, may kapangyarihan kumuhang muli. Magagawa niya ang mga bagay na iyon dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo po mga minaman kung papaano po ipinakita ng ating Dear Jesus ang kanyang wagas sa pagmamahal sa atin. Paano po natin ipapakita yung pagmamahal po natin sa ating pinakamahal na Panginoon na sinasabi po natin nung tayo po'y baguhan pa, I love you Lord. Paglilingkuran kita. Ngunit paglipas ng araw, buwan, taon, panahon ang ating paglilingkod, lumalamig ng lumalamig ang ibang mga Kristiyano na kilala sa ating Dear Jesus. Ngunit salamat tayong lahat na naririto. Bumilang man tayo ng marapakaraming taon, dekada na sa paglilingkod, na nanatiling mainit, masigasig ang ating paglilingkod sa Diyos dahil totoong minamahal po natin ang Diyos. Lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Kaya tayong lahat po mga pinagpala po tayo, minahal tayo ng Diyos para maipakita po natin na tunay po natin siyang mahal. Sa tuwing araw ng pananambahan, ihahakbang po natin ang ating dalawang paa patungo sa banal na gawain ng Diyos. Lahat po magsabing Amen? Amen. Amen. Nangako po tayo sa mahal na Panginoon. Kaya para maipakita po natin na mahal po natin siya, gagawin po natin ang kanyang banal na kalooban. Mamumuhay po tayo ng may kabanalan. Susunod tayo sa kanyang ipinag-uutos. Pagkapatunay na mahal po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Number 4 na po tayo. Malapit na po tayong magtapos. Love triumph over justice. Ang pag-ibig ang nanaig higit sa hustisya. Juan Kapitulo 19 at ang bersikulo po ay 30.
Amen. Ito po sinasabi sa Juan, Kabanatang 19, ang talata ay 30. Nang matanggap nga ni Jesus, ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Amen. Amen. It is finished. Tinapos niya na ang ating pinakamahalapang lahat. Imbis na tayo po ang ipako, siya na po mga minamahal ang ipinako. Lahat tinapos na po. Kapag sinabing tinapos na, hindi na po natin gagayahin. Hindi na po natin uulitin na tayo magpapasan ng mabigat na cross, maglalakad ng napakalayo, magpapapako sa cross. Hindi na po natin gagawin yan dahil tinapos na po niya. Kapag sinabing tapos, tapos na. Everybody shall praise the Lord. Ang ating gagawin na lamang bilang tayo pinaniniwala sa ating pinakamahal na Panginoon po ang Diyos na nag-anyong tao. Paglilingkuran na po natin siya. Alalahanin po natin ang ginawang mabubuting bagay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ngayon po sa araw na ito ating pong Holy Supper, pag-alaala sa ginawang sakripisyo, kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 nakakaraan. Amen. Hindi na po natin gagayahin yung ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na magpapasan na napakabigat na krus tuwing dumarating po yung Holy Week na tinatawag. Hindi na po natin gagayahin. Ang tanging gagawin po natin, paglilingkuran na po natin siya. Susundin na po natin ang kanyang banal na utos. Pupurihin po natin siya. Luluwalhatin, itatanghali, ihayag po natin ang kanyang ginawang kabutihan sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Ganun po ang ating gagawin. Amen. Kaya sabi po rito, not that we love God, but that He loved us. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Amen. Lahat ng umiibig sa Diyos magsabing, praise the Lord. Amen. Kaya tayong lahat po mga minamahal ay inibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat ang ating po na mga patutuo, buhay na patunong tayo, hindi pa nakakilala sa gawain nito. Ang iba sa ating mga drug addict, mga magnanakaw, mga pumapatay ng tao, mga mababangis, mga talagang mabagsik. Ngunit nung tayo po, ang ilan sa atin, nung tayo pong lahat, ay naglingkod sa buhay ng Diyos, lubos na po tayong binago. Kaya po mga minamahal, mapalad po tayo sapagkat ang pagbabago ng ating buhay nakamtan po natin sa pagsampalataya po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, hindi tayo ligtas dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na nahayag sa cross. Si Cornelio, isang napagagandang halimbawa si Cornelio. Siya po mabasa po niyan sa Gawa Kapitulo 10 at ang versikulo po yung 1 hanggang 2. Si Cornelio, siya po mga minamal taong masipag sa kabanalan, matatakotin sa Diyos at laging nananalangin. Pero ang sabi ng Biblia, wala pa siyang kaligtasan pa. Kailan nagkaroon ng kaligtasan? Si Cornelio, mula nang mapakinggan niya ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Apostol Pedro. Nung naniwala si Cornelio sa salita ng Diyos ay pinangaral ni Cornelio, tinanggap na ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, Panginoon ng Panginoon, doon lamang po siya nagkaroon ng kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ganon din po tayo po mga minamahal. Mula ng ating tanggapin ang ating Diyos Jesus bilang sariling tagapagligtas, nagkaroon na po tayo ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan na atin natanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, para manatili sa atin ang kaligtasan, magpapatuloy po tayo na maglingkod. Sapagkat nasulat Mateo Kapitulo 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya ito po, illustration po mga minamahal, angkop sa ating tinatalakay sa araw na ito, ang hukom at ang anak. Isang ama bilang hukom ay kailangan parusahan ang kanyang anak. Matapos ideklara ang hatol, siya mismo ang nagbayad para sa kasalanan ng anak. Everybody shall praise the Lord. Ganyan din ang ginawa ng ating pinakamahal na Jesus sa atin. Ang hustesya ng Diyos ay natupad
ngunit ang kanyang pag-ibig ang nagbayad ng parusa. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Si Jesus ay inakusahan upang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Si Jesus ay hinatulan upang tayo po ay mapawalang sala. Hiningi ng hostesya ang kamatayan, ngunit ibinigay ng pag-ibig ang kaligtasan. 1:3 For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Balakpangan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa akin na po ibinibigay ang pagkakato sa ating beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Tayong lahat po mga minamahal ay tumayo. Magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Awitin po natin yung above all. B flat minus 2. B flat. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Across the time and lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, hallelujah, and took me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all above all wisdom and all the ways like this. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you sa ating mga nag-a-assist sa ating altar call song. Makaupo muna lahat ng ating mga kapatiran, maliban sa ating mga baguhan. Sa lahat po ng mga baguhan na nandito, na naisama natin sa ating mga gawain, napakahalaga po na napakinggan natin ang mensahe. Dahil lahat ay matagal na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Nagsakripisyo ang mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Inako niya ang ating mga kasalanan upang tayo po ay hindi na babalik sa pagkakasala. Yun po isang mahalagang mensahe. Inako na ng mahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal, hindi tayo dapat babanggit sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit dahil inako na ng Diyos ang ating makasalanan, ngayon tayo po'y malaya na nakapagpupuri, na babanggit natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Tanging anak lang ng Diyos ang makababanggit ng banal na pangalan ng Diyos. Kaya tingnan nyo sa sanlibutan, ang tawag nila Lord. Anong pangalan ng Lord? Yung iba, Aba Ginoong Maria. Yung iba, Jesus Mariosep. Pero sa atin, iisang pangalan ang ating nababanggit, si Dearest Jesus ang ating tagapagligtas. Si Dearest Jesus ang nagmamahal sa atin. Amen! Kaya kung paano sa Isaiah 53 na nabanggit kanina mga kapatid ko, dahil sa ating mga pagsalansang, dahil sa ating mga ginawang maraming kamalian, maliit at malaking kasalanan, ang kabayaran po niyan ay apoy ng impyerno. Kaya kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa kasalanan, nagkakamali ka, marami ka nang nagagawang mali. Pag inuulit-ulit mo na lang ang kamalian, pupunta po yan sa maliit muna na kasalanan. Pagkatapos yung kasalanan ay lalaki ng lalaki, hanggang sa hindi mo na kayang labanan. Dahil ang gusto ng demonyo magkasala ang tao. Ngunit ang Diyos mabait, ayaw niya na tayo magkasala. Nais ng Diyos na tayo tatawaging espesyal na anak ng Diyos sa sanlibutan ito, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Kaya sa bawat naniniwala sa ating mahal na Panginoong Hesus, lahat ng ating mga kapatiran narito para po sa ating Holy Supper. Tinatawagan ko ng pansin, isentro muna natin ang ating puso't kaisipan. Minsan lang ang Holy Supper natin sa isang buwan. Pwede tayong dumalo ng Merkules, Biyernes, Linggo. Pero pag Holy Supper natin, isentro ang isip, ang puso, ang ating buong pagkatao. Mapalugdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil para sa atin ito ay espesyal na araw. Sasariwain natin, gugunitain natin ang maginawang mabuti ng Diyos sa bawat sa atin. Amen! Palakpakan muna natin pinakamamahal na Hesus. Kaya kung wala na tayo mga baguhan dyan, mga bisita, tinatawagan ko na rin ng pansin ang ating mga elders, lahat ng ginagamit na malapay noon sa ating outreach station, 6. Sana wag ka kong magkamali. Apalit, Arayat, Lubao, Magalang, Mabalacat, Florida Blanca, at dito sa Lara. Lahat ng ating mga elder, come in front. Dito naman kay sa harap. Lahat ng tumatayo sa banal na pulpito ng mahal na Panginoon, irespeto natin palagi pag Holy Supper. Dahil yun ay isang bagay na nais ng Diyos na pahalagaan natin ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung pwede lang pati yung mga song leader natin, lahat ng ginagamit sa banal na pulpito, nag-MC,
nagpapaawit ng Joyful Solemn. Testimony leader, nagpapaliwanag sa pagbibigay, nananalangin sa pagbibigay, nagpipreach, nananalangin sa ating closing prayer. Ito ang pagkakataon na in unity there's strength, in unity there's victory. Paano natin masasabi na tayong lahat ay tumatayo sa banal na pulpito kung paano nais ng Diyos na maging karapat-dapat tayo? Kahit na sa ating Holy Supper lang, ipakita natin sa ating mga kapatiran na tayo na nakatayo sa banal na pulpito, nagiging katuwang ng ating parents in the Lord. Amen! Dahil sa kanilang panalangin sa lahat, ating beloved Almeida family, Common family, sa lahat ng mga beloved ministers, hindi pa tayo lahat kilala na nagagamit na sa banal na pulpito. Bawat nagpipreach, lahat ng tumatayo sa ating banal na gawain. Amen! Everybody say praise the Lord! Para hindi lamang yung mga outreach station na nandun na kinalalagyan nyo, kilala kayo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat ginagamit na mahal na Panginoon para sa ating gawain. Para kayo mismo matuturuan, magamit para pag altar call song natin, mga kursada, kayo na mismo ang haharap sa harapan. Kayo na mga prayer warrior, tumatayo sa banal na pulpito. Dahil napakahalaga na tayo po'y kinahabagan ng malapay noon para magamit sa banal na gawain ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga baguhan na nandyan, taas ang ating mga kamay. Meron tayong 4 requirements of the gospel for our salvation. Ito'y para sa iyong kaligtasan, hindi kaligtasan ng kapitbahay mo. Hindi kaligtasan ng sinuman, kundi ito'y para sa iyo. Ang salita ng Diyos makapagpapatibay sa iyong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Pagpapatibay sa iyong pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga baguhan, merong 4 na reglamento. Una ay pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang umahanap sa Diyos, masusumpungan ng Diyos. Kaya ang pananampalataya mo, lalago ka agad. Dahil lagi kang dadalo. Wednesday, Friday, Sunday, at pag Holy Supper, special day, para sa ating mahal na Panginoon, sinasariwa natin, ginugunita natin ang kabutihan ng Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, totally. Pagtalikod na sa kasalanan, huwag mo nang isipin na babalik pa sa kasalanan. Huwag ka na mag-isip na pupunta ka uli sa pagkakasala. Kaya ikaw ay kailangan na magsisi ng tao sa puso. Hindi yun, nagsisisi ka na napipilitan. Yung tao sa pusong pagsisisi. Dahil totally pagtalikod sa kasalanan. Nais ng Diyos na wag nang masumpungan ng pagkakasala ang maglilingkod sa Diyos. Pananampalataya, dadalo ka, dadalo ng dadalo, pagsisisi mo, yun ay isang bagay na mahalaga. Tutubo na ang pananampalataya dahil ang pagsisisi, ayaw mo na sa kasalanan. Lagi ka nang dadalo. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat ng nandito ng mga kapatiran, magmula sila nakadalo sa ating gawain, sa mga Bible study, sa mga krusada, at kung saan pa meron tayong mga gawain, inaakay nila ang kanilang mga pamilya para sila po'y makadalo. Ibig sabihin, ganon kahalaga ang pagtalikod sa kasalanan. Pag gawin na bautismo na, bautismo sa tubig, ibibihis mo na si Kristo. Sa Galatia 3:27, pag gawin na bautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus, ibibihis mo na si dearest Jesus. Pag naibihis mo ang malabay, magmamanifesto na siya.
Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things, lahat ng mga dating bagay lilipas na. Ngayon ay pawang magiging bago. Umpisa na yon ang pagbabago mo. Pag ikaw ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pangapat, bautismo ng Espiritu Santo. Ito'y mahalaga. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang taong wala Espiritu ni Kristo, taong wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Pwede ba tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon? Lahat ng anak ng Diyos magsabi, praise the Lord! Ayan, nandito ang ating mga elders, ginagamit na mahal na Panginoon sa ating banal na pulpito. Tingnan nyo na silang mabuti. Kilalaning mabuti. Para bawat nagtuturo sa banal na pulpito, hindi lamang mensahe ang napapakinggan, kundi yung nagdadala ng mensahe ang tinitignan. Lahat kami dito kinabagan ng mahal na Panginoon nagagamit dahil sa prayer ng ating beloved parents in the Lord. Yan po'y mahalaga sa amin. Dahil kung walang nanalangin sa amin, kahit na sino po dito, hindi makakatayo sa banal na pulpito. Holy pulpit. Kaya ito po ay banal para sa lahat ng anak ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lugar na ating kinalalagyan, holy ground. Amen. Holy place. Amen. Kaya dapat wala munang kain ng kain dyan sa sa restaurant natin na eat all you can. Amen. Minsan lang naman. Kaya sa ating baguhan, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. 4 na reglamento ng kaligtasan, pahalagaan nyo. At ngayon, sa John 1:12, ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, mahalaga. Dahil ikaw na ngayon na magsusuko ng buhay mo sa mahal na Panginoon, tatanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at Hari na iyong buhay. Amen! Kaya sa ating mga nandito ng mga elders, kasama kong manalangin sa ating mga baguhan. Lahat ng ginagamit ng mahal na Panginoon, taas ng mga kamay ng mga baguhan natin, mga magiging kapatid sa mahal na Panginoon. Sundin mo ang panalangin ito, mga kapatid, mga baguhan. Follow this prayer to all beloved viewers, brethren from different countries, from different nations, throughout the world. Receive now, dearest Jesus. Let us pray. Sabihin niyo po, mapagpala ka sa langit, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, salamat po na ako'y dinala mo rito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako'y naabot ng panalangin ng iyong propeta, Evangelista Wildis Rada Almeda, and Assistant Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda family, Comon family, beloved ministers, at ng mga manggagawa, nag-aasikaso ng banal na gawain. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mensahe na aking napakinggan. Ngayon, nagbabalik loob na ako sa iyo. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako. 10 na kayo mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, pagpalain mo mga baguhan na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanilang karapatan na maging tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo silang pagkakataon na mahal na Panginoon na kanilang ipagtrabaho, ang kanilang kanya-kanyang kaligtasan, 10 na kalamamahal sa buhay. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Sa mga viewers natin throughout the world, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, thank you, Lord, for the prayer, beloved Evangelist Wildis Rada Almeda, beloved Son Pastor Lina Comon Almeda. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for the gospel, the power of God unto salvation. Dearest Jesus,
I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Write my name in the book of life in heaven. Bless me together with my loved ones. Bless me, Father, pray in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, it is Jesus. Pagpalain mo lahat ng aking mga minamahal na mga viewers, malapay no, Luzon, Visayas, Mindanao, maging si Bayong Dagat, at pagpalain mo mga baguhan na narito. Pagpalain mo po kaming lahat, ngayon ang kanseng pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan muna natin, mahal na Panginoon. God bless you sa ating mga bisita. Makabalik pa kayo sa inyong mga upuan. At ngayon, sa ating mga elder na nandito, tayong lahat ay lumuhod. Lahat ng elder na kasama ko, luluhod, paintulutan nyo ngayon na kayo luluhod. Nakikita tayo ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, kayo naman ang tatayo. Abutin natin ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng ating mga kanya-kanyang kahilingan at pangangailangan. Lahat ng mga may sakit, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kapatiran, mayroong mga iba't ibang suliranin sa buhay. Yung sinasabi natin maliit at malaking karamdaman, parehas lang yan. At kung tayo ay mayroong mga pagsubok na naranasan ngayon, ipag-pray natin sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nandito, magtaas ang ating mga banal na kamay. Lahat ng ating mga preachers, mga elders. Amen. Thank you, dearest Jesus. Sama-sama kami mananalangin sa lahat po ng mga narito na mga kapatiran. The prayer of a righteous man availeth much sa pangunang panalangin nating beloved parents in the Lord. At nandito ngayon ang mga elders, ang mga manggagawa, mga tumatayo sa banal na pulpito. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Patawarin mo po kami sa lahat-lahat ng ay makasalanan na gawa. Maliit at malaking kasalanan. Mga kamalian, patawarin mo ang bawat sa mahal na Panginoon. Hugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Jesus, anumang mga karamdaman ng mga kapatiran mula ulong kantalampakan, anumang mga problema, anumang mga pagsubok, anumang kaguluhan sa kanilang mga pamilya. Kung na po ang bahala mag-ayos, mahal na Panginoon, lahat-lahat ng mga kapatiran, narito, mahal na Panginoon, galing po sa iba't ibang outreach station, mahal na Panginoon, mula sa kanilang pamilya, lahat, pati po yung mga galing sa ibang bansa, mahal na Panginoon, lahat kami na narito, tinipon mo, dahil kami mga anak mo, mahal na Panginoon. Ano man ang kahilingan, ang bawat sa narito, mahal na Panginoon, sama-sama kami nanalangin, ng mga tumatayo sa banal na pulpito, lahat kami, mahal na Panginoon, nagkakaisang dumadalangin, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, may mga sakit, pagalingin mo sila. Lahat ng mga problema, lutasin mo ang kahirapan sa buhay, tanggalin mo, mahal na Panginoon, kaguluhan sa pamilya, lahat, mahal na Panginoon, ang mga kahilingan, pangangailangan, ipagkaloob mo ang kasagutan sa himala, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Demonyo na mga sakit, cast out in Jesus' name. Lahat ng klase ng sakit, karamdaman mula ulong at talambakan, cast out, cast out, cast out. Vices began, problems resolved in Jesus' name, cast out. Kaguluhan sa pamilya, malis ka sa pangalan ng Jesus, mga walang trabaho, bigyan mo ang trabaho, malapay noon. Ang mga patira, may mga negosyo, pagpalain mo sila. Ang mga nasa abroad, pagpalain mo po. Lahat na yung mga anak, pagpalain mo. Sa physical, material, financial, spiritual, sa pangalan ni Jesus! Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. There's healing in the name of Jesus. There's blessing in the name of Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Habang pumapalakpak ang mga kapatiran, tatayo ang ating mga elder, tatayo ang ating mga preacher. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi muna ang I love you, Jesus. I love you, dearest Jesus. Yung malakas na sigaw, yung madidinig ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Isa pa, I love you, dearest Jesus! Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mga kapatiran, magtaas ang kamay. Lahat ng mga elders, mga tumatayo sa banal na pulpito, taas din ang kamay. Lahat tayo sisigaw ng Hallelujah, Praise the Lord 3 times, wala magbibiro. Dahil ang ating pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, heavenly language. Yan ang lengguwahe ng mga nandun sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Amen? Salamat sa ating parents in the Lord na nangaral sa atin ng buong katotohanan. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus! God bless you sa ating mga elders. God bless you sa ating mga preachers. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord! Lahat tayo mag-Holy Supper, mga kapatid ko. Lahat po ba'y meron ng tinapay at grapes? Amen! Ang wala pang tinapay at grapes, magtaas ang kamay. O mga preacher, mga nandito sa loob, meron na kayo dyan? Lahat meron na? Lahat ng anak ng Diyos. Pati mga baguhan, o mga baguhan. Kayo po ba'y handang magpabautismo sa tubig, sa pangalan ng Jesus, bago kayo uwi? Para kayo po'y makasalo sa ating Holy Supper. Para kayo po ay lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat na nandyan sa gilid, sentro muna natin ating puso't kaisipan sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo, umawid sa ating mahal na Panginoon, tinapay ng buhay. Holy Supper, lahat tayo mga kapatid ko, hawakan natin ang ating mga grapes at ang ating mga tinapay para po sa ating Holy Supper. Abang inaawit natin ito, isentro ang ating puso at kaisipan sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo, awit sa ating mahal na Panginoon. Sa panguna ng ating mga beloved singers. Lahat ng ating mga youth choir. Lahat ng youth choir, lumapit din kay sa harap. Lahat ng youth choir. Isama nyo na pati mga children's choir. Lumapit sa harap. Youth choir, singles choir, children's choir. Lahat ng umaawit sa ating mahal na Panginoon, lapit sa harap. Sentro natin ating puso, kaisipan sa ating mahal na Panginoon, lahat ng mga nandito sa ating gawain. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yung mga youth choir, mga singles choir, na pwedeng lumuhod kayo. Children's choir, ganun din. Lahat. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the
Jesus, for your love. Thank you, Lord God. I live for Jesus, hallelujah, day after day. Hallelujah. I love you so much, dear Jesus. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. 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 Youth choir, youth choir, youth choir. Dito kayo sa gilid, dito. Youth choir, dito. Youth choir, youth choir. Lahat kayo, pasok. Habang pumapasok pa yung ating mga youth choir at ibang mga children's choir, tinapay ng buhay ang ating awitin. Hawakan natin ang ating mga tinapay at ang ating katas ng ubas. Tinapay ng buhay. Para sa lahat ng anak ng Diyos. Dear Jesus is the bread of life. Siya ang kailangan natin sa ating mga buhay. Dear Jesus is the water of life. Bagamat ang ating Holy Supper, yan po'y para sa lahat ng anak ng Diyos. Ang ating tinapay at katas ng ubas. Para sa pag-alaala, paggunita natin sa dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng ating mga kapatiran, magsisibo na tayo sa ating pagsalo sa ating Holy Supper. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito yung mga anak na banal, mahal na Panginoon. Narito po kaming lahat. Patawarin mo kami sa lahat ng makasalanan, pagkukulang, mahal na Panginoon. Saman po kami ng sumpungan sa aming makainan. Sa lahat na po ng aming mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Kasal mo kami, yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krusang Kalbaryo. Sa pangkalahatang panalangin po namin, beloved parents in the Lord, ng aming mahal na Pastor, Evangelista Wildis Rada Almeda, beloved Mama Distant Pastor Lina Kumon Almeda, ay yung mga banal na lingkod, mahal na Panginoon, sa ministeryong ito, na ginamit mo para sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, para po sa aming banal na hapunan, lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran na narito, pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Habang inawit pa natin yung tinapay ng buhay, para sa lahat ng anak ng Diyos, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos. Huwag natin sayangin ang isang araw na ito na napakahalaga sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito para bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos. Kung paano tayo naabot ng panalangin ng ating parents in the Lord at ngayon, mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Habang inaawit natin para sa mga singers na nandito sa harap, awitan muna natin ang mahal na Panginoon, tinapay ng buhay. Lahat ng mga youth choir, children's choir, lahat ng mga singers, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, dear Jesus, more than myself, more than everything, oh Lord God. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, dear Jesus. Ito ang salo ng bagong tipan. Amen. Thank you, Jesus.
Si Jesus na buhay. God bless you sa ating mga singers. Hawakan po natin ating mga tinapay, mga kapatid ko, lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Hawakan po natin ang tinapay natin, tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay ang kakainin natin. Hallelujah! Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Dear Jesus, thank you for your love. Thank you, dear Jesus. Hallelujah! Maramdaman natin ang presensya natin, malabang noon. Huling linggo na naman ang buwan ng January. Sa susunod na linggo, panibagong pakikipagpaka na naman. Sa susunod na buwan. Hallelujah! At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Awakan natin natin mga grapes. Simbolo ng katas ng dugo ng ating malabayang katas ng ubas. Sibi natin banal na dugo ng malabang noon. Hallelujah! Hallelujah! At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapon na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Amen. Hallelujah! Awitin natin yung chorus pa ng tinapay ng buhay. Hallelujah. Lahat tayo umawit bilang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah!
sa palakpak, tagumpay ng pagpapalakpak para sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, singers. God bless you, children's choir. God bless you, youth choir. God bless you, lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga viewers, sa lahat po na nandyan umaantabay sa ating mga nagawain. Hallelujah, pagpalain din ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, last Sunday, ngayong araw na ito mga kapatid ko, ay another day para sa ating mga kapatid, Wednesday, Friday, and Sunday. Ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Ako po ay nagpapabot muna ng pagbati, magrubdob na pagbati at pagrespeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating po beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of the loving God, sa ating beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Kumon Almeda, sa bawat pamilya, sa Almeda family, Kumon family, at sa lahat po ng ating mga beloved ministers mula sa panganay hanggang sa bunso na anak ng ating parents in the Lord, sa mga apo at mga great-grandchildren. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At ako po'y nagpapasalamat sa araw na ito na ating kasama ang ating beloved Minister Wills. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga kapatiran, pagpalain tayo ang ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Jesus. Isang malakas at matagumpay na palakpak para sa mga anak ng Diyos. At para po sa ating mga announcement muna, binibigyan natin ating announcement sa ating beloved Brother Anthony Dizon at pagkatapos ang ating beloved Minister's Wills. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding Manalang, sa pinagpala pong pagkasagawa po ng ating banal na hapunan sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. At bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, mga minamahal, ako muna po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, walang hanggang pagpapasalamat at pagpaparangal ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na po ni Yesu Kristo. And I give double honor, respect, and love to our beloved parents, the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga ginintong turo at aral na iniwan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Ganun po sa ating dearly beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. At ako po ay buong pusong bumabati sa lahat ng ating dearly beloved Almeda children and the whole family, mga minamahal. At ako rin po ay buong puso at nagagalak mga minamahal na bumabati sa pagdating po, amen, praise the Lord, ng ating beloved minister, Wills Orchard, mga minamahal dito sa Dako ng Pampanga. Amen, praise the Lord. At sa lahat po mga minamahal ng ating mga beloved preachers, beloved ordained preachers, sa lahat po ng ginagamit sa banal na gawain ng ating mabait na Diyos, especially po sa ating mga beloved live webcast viewers na nakaantabay po sa mga oras na ito. At sa inyo po mga minamahal naming kapatiran dito sa Dako ng Pampanga, mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Higit muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito mga minamahal, amen, praise the Lord, tayo mga minamahal ay sama-sama muna mga minamahal na makinig po mga minamahal sa special message po, amen, ng ating pong beloved Minister Wills Orchard, mga minamahal. Hinihiling ko po tayong lahat mga minamahal ay sama-samang tumayo mga minamahal bilang pagrespeto at paggalang mga minamahal sa mga encouraging words po ng ating beloved Minister Wills Orchard. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal. God bless. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Una pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ikarangal sa ating lahat ng gloria sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa ating pong beloved family, ng beloved pastor, sa ating minamahal naman na pastor, pag-alala sa mga turo at aral, ating minamahal, inagalang mahal assistant pastor, mga iniwan na pagmamahal, pag-aruga, turo sa atin. Amen. Hallelujah. Mabati rin po ako sa ating beloved preachers, beloved Kuya Nanding, beloved elders, beloved musicians, beloved security force,
at lahat po na ginagamit sa banal na ubasan. At sa inyo po, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Masaya-masaya po ako at kasama niyo po ako sa araw na ito, nakadalo po dito. Amen. Hallelujah. Narito lang po ako upang i-announce at ibahagi sa inyo ang magandang balita na tayo po ay mag-uumpisa na pong muli sa construction ng ating chapel. Amen. Hallelujah. Sa pangunguna po at pangasiwa po ng Beloved Children, ng Main Church, kami po ay makikipagtulungan sa inyo pong lahat. Ating beloved worker, magtutulong-tulong po tayo na gagamitin po tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. This week, hoping, loobin ng mahal na Panginoon, this Tuesday or Thursday po, mag-uumpisa na po tayo. Paliwanag ko po ng maikli lamang, mga changes lamang po, no? Kami po ay makikiisa lamang po. Kayo pa rin po ang gagamitin ng mahal na Panginoon. Amen? Together with the beloved brethren. Bali po, maikli lamang po ito, no? Sa mga gusto po mag-volunteer, kausapin niyo lamang po ang beloved worker. Para makausap, mag-apply lamang po at mapag-usapan kung sino po yung allowed, applicable na may kapasidad. Ano po, kailangan po natin ng volunteer. Amen? Hallelujah. Dito po sa magiging bagong pangangasiwa po natin ay magiging involved po tayong lahat. Amen? Paano po? No? Firstly, every week, or every 2 weeks, or every month, depende po sa magiging outcome or accomplishment ng ating chapel, ipapaskill po natin, siguro po sa blackboard or whiteboard, no? Ano po? Para po makita po natin lahat, kung magkano po yung malilikom natin na pondo, nakalagay din po, kung paano po siya ginastos, nakalagay din po doon. At the same time po, lahat po kayo, kaya po tayong lahat ay kasali, sapagkat hindi po tayo mangungutang. Ano po? Hindi rin po tayo, wala rin po mag-aabono. Ano po? Meaning, kung anong hawak natin, saka lang tayo kikilos. Amen? So, talagang tulong-tulong po tayo, gagamitin tayo ng mahal na Panginoon. And by the grace of God, ito po ay matatapos natin. Hopefully in 1 year or less than a year. Hindi natin alam kung ano-ano ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Yun lamang po, muli po at lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, mabilis na kilos na kailangan. So, mabilis na kilos. Amen. Praise the Lord. Ating pong palakpakan mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na God bless you so much po sa ating beloved minister, Wills Orchard, sa mga encouraging words po. Amen. Sa special message po mga minamahal na nakakagalak po sa ating mga puso. Amen mga minamahal, na kung saan mga minamahal, loobin po ng ating mahal na Panginoon, maiumpisan na po mga minamahal as soon as possible, mga minamahal ang ating pong bahay-sambahan. At kaya sa pagkakataong ito mga minamahal, sa lahat po ng ating mga pinagpalang kapatiran, mga minamahal, na nakikinig mga minamahal na gusto pong magbigay ng pledges o mga vows, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga minamahal kapatiran na webcast viewers, mga minamahal na pinagpala ng ating mabait na Diyos. Amen. Sa lahat po ng inaabot ng tinig ng mikroponong ito, mga minamahal, kung kayo po ay nahihipo ng ating pinakamamahal na panis, maaari po kayong magbigay ng pledges po o vows, mga minamahal. Sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers, kung gusto nyo pong magkaloob, mga minamahal, maaari po kayong makipag-ugnayan po, mga minamahal, sa ating pong official account, mga minamahal, sa ating pong JMC IM Pampanga, mga minamahal, sa ating pong Facebook, sa ating pong messenger, mga minamahal, o sa ating pong beloved Kuya Mars, sa lahat po, mga minamahal, ng pinagbalang kapatiran. Amen, mga minamahal na nais tumulong, mga minamahal, upang sa lalong madaling panahon, mga minamahal, ay matapos na po natin sa taong ito. At sa lahat po ng ating mga minamahal kapatiran na gustong magkaloob ng pledges, maaari nyo pong ibigay, mga minamahal, sa ating pong beloved sister information. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, atin na pong itaas.
excuse me sa ating beloved Brother Anthony, lahat ng ating mga kapatiran, kung gusto niyo pong makipag-usap about this plan natin sa ating bahay-sambahan, nandito po ang ating beloved minister. Doon po sa likod, mga kapatid, lahat ng pwedeng maging involved para po sa pangailangan, katanungan nyo man, sama-sama tayo na magkaisa na manalangin, na tapusin itong ating bahay-sambahan. Hindi na natin kailangan paabutin ng matagal. Matagal na nga nakatiwangwang eh. Amen! Mabilis na kilos ang ating gawin. Kaya lahat ng ating mga kapatiran na gusto makipag-usap mamaya, nandito po ang ating beloved Minister Wills. God bless you po. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, ating pong itaas ang ating pong ipagkakaloob sa ating pong special offering na ating pong inilalaan sa ating pagpapatayo ng ating bahay-sambahan. Narito po ang mananalangin sa ating pong beloved retired Ricardo Capalad. Amen. Praise the Lord sa ating pong special offering na ating pong iaalay po, mga minamahal, para sa ating pong chapel construction dito po sa dako ng San Fernando, Pampanga. At ito po ay babasbasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Anthony. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangapangan Jesus. Narito po kami, Panginoon, tao sa puso nagpapasalamat sa iyo. Ay tipuin mo po ang aming mga kapatid na magkakaloob po ng special offering para po sa church construction na patuloy mong magagawa ito, umpisahan mula po sa Martes. Hallelujah. Magkaloob po ang lahat ng may pagkakaloob na bukal sa inyong puso. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at patapusin mo po ang gawain na ito, ang gawain po ng church construction sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Sa mga kapatid namin na walang maibigay, bigyan po sila kumpletong pagpapala upang sila makapagkaloob din at ang mga kapatid na nag-aalinlangan pa. Hallelujah. Kausapin mo sila. Maraming salamat po. Hallelujah. Balik mo ng maraming beses sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Sainted soul sparingly, he shall reap also sparingly, and he that soweth bountifully, he shall reap also bountifully. Every man according as his purpose in his heart, so let him be. Not grudgingly or of necessity, not grudgingly or of necessity. So let him give, not grudgingly or of necessity, or of necessity. So let him give, God loves a cheerful giver, for God loves a cheerful giver. So let him give, not grudgingly, or of necessity, or of necessity. So let him give, God loves a cheerful giver, for God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. Po sa ating mga beloved choir at sa lahat po na nagkaloob, Diyos po magpala at magbalik po ng higit pa po sa inyong inaasahan. At yung ating po mga minamahal na special offering na ating pong nakolekta as of January
25 po mga minamahal ay nagkakahalaga na po mga minamahal ng 293,331 pesos. Ating palakpakan mga minamahal ang ating mabait na Diyos, ang ating pong special offering collection as of January 25 mga minamahal 2026 ay 293,331 pesos. Ating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal po ng Isus. Amen. At sa pagkakataong ito mga minamahal, napakalapit na po ng ating pong 51st Church anniversary mga minamahal sa dako po mga minamahal ng Marikina Sports Complex mga minamahal. Wala po tayong gawain dito sa araw po ng February 15 mga minamahal. Doon po tayo luluwas mga minamahal at po ng outstation ng Pampanga. Doon po tayo sama-sama mga minamahal. Makikiisa mga minamahal sa selebrasyon po ng ating pong anibersaryo mga minamahal. Kaya ang lahat po mga minamahal ay ini-encourage po mga minamahal, tayo po ay nag-iipon din po ng pamasahe mga minamahal para sa ating pong mga van na rerentahan mga minamahal sa araw ng ating anibersaryo mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapatiran mga minamahal ay tayo po ay makipagtulungan mga minamahal. Amen? Nabukal po sa ating puso mga minamahal para doon po mga minamahal doon sa mga walang pamasahe, walang maibigay mga minamahal, sila po ay makasakay po. Amen. At lahat po ng ating minamahal kapatiran, mga minamahal, na ini-encourage po na tayo po ay magpalista. Amen. Upang tayo po ay sama-sama mga minamahal mag-celebrate ng ating pong church anniversary. Amen. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, ating pong ihanda mga minamahal ang ating pong ipagkakaloob sa ating pong fair collection. At ito po ay ipapanalangin po ng ating beloved Brother Joe Aranchado. At ito po ay babasbasan po ng ating pong mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved. Brother Anthony, tayo po yung nalangin mo naman sa ating prayer collection mo naman. Opo, among banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus, mahal Panginoon, hallelujah sa lahat po ng kamay na nagbibigay, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal Panginoon, hallelujah, upang magkaroon po kami ng, maipon po kami ng prayer collection po, mahal Panginoon, para papunta sa aming 51st anniversary doon sa Marikina, mahal Panginoon. Pagpalain mo lahat ng kamay, mahal Panginoon, bibigay. Ikaw po magbalik, mahal Panginoon, higit pa na lang asahan. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Di mo nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y nagilaan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol at di magkukulang sa pagkat. At higit pa, biyaya mo'y sigana at umaapas sa kata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sa
magpala at magbalik po ng higit pa po sa inyong inaasahan at sa ating pong mga schedule of services, mga minamahal, katulad ngayon, yung araw ng linggo, mga minamahal, tayo po ay nag-extend lang, mga minamahal, dahil ating pong Holy Supper, sa susunod na linggo, mga minamahal, ang ating oras po dito ay alas 9 ng umaga at natatapos po ng alas 3 ng hapon. Yung ating pong midweek service dito sa dakon ng pastoral, tayo po ay nag-umpisa, mga minamahal, ng alas 3 ng hapon, natatapos ng alas 7 ng gabi. Yung ating overnight prayer service dito po ay nag-uumpisa tayo ng alas 7 ng gabi at natatapos po tayo ng alas 2 ng madaling araw po ng Sabado. At sa lahat po ng ating mga official account dito sa Dako ng Pampanga, mga minamahal, kindly, tayo po ay mag-subscribe sa ating pong Facebook account, JMCIM Pampanga, mga minamahal, sa ating YouTube channel, JMCIM Pampanga Official, sa ating pong radio program, DZME, mga minamahal, 1530 kHz AM band tuwing Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Yung ating TV program tuwing Sabado, ito po ay nasa PTV Channel 4. Ito po ay nag-umpisa ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At after ng closing prayer, mga minamahal, sa lahat po ng gustong may katanungan o gusto niyo po magpa-counsel about sa spiritual na bagay, kayo lamang po ay dumako sa ating beloved preachers area. Handa po kayong paglingkuran ng ating mga beloved preacher. At sa lahat po ng gustong magpapanalangin, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan. At sa lahat po ng tatawid, mga minamahal, dyan sa kanto, dyan sa pasbul, mga minamahal, mabibilis po ang mga sasakyan. Hintayin po natin, mga minamahal, yung mga senyas po ng ating mga beloved marshal o mga MMTF, mga minamahal, na magpapatawid po sa atin, mga minamahal. At ganon din po, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga beloved choir members, sa lahat po ng ating duty, mga minamahal, panatilihin po natin na iwanan po natin ang ating pastoral house na malinis. At sa lahat po, mga minamahal, ng beloved choir members na brothers, kindly po, mga minamahal, i-assemble po natin, mga minamahal, yung ating nirentahang mga bangko, mga minamahal. Around nasa 500 po, mga minamahal, yung ating pong mga bangko, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At bago tayo, mga minamahal, dumako sa ating closing prayer, meron po tayong birthday greetings, mga minamahal. Ating pong binabati ng advance happy birthday. Ating beloved Sister Jamie Panopio, Sister Dina Manarang, sa ating beloved pastoral worker John Sherik Dagala, sa araw po ng bukas, mga minamahal, January 26, sa araw po ng Lunes. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating dearly beloved Almeida children and the whole family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved brethren, at nawa, mga minamahal, patuloy namin dalangin, patuloy kayong bigyan ng malusog na pangatawan at mahabang buhay upang patuloy po kayong magamit sa kanyang banal na gawain. At sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo na po ay sama-samang tumayo, mga minamahal, ating pasalamatan ng ating mabait na Diyos sa matagumpay na gawain, mga minamahal, na ating naisagawa, mga minamahal, sa hapong ito. Narito po ang mananalangin sa ating closing prayers, sa ating beloved brother Joe Aranchado. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved worker. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin, minamahal. Atin po yung panalangin natin tagumpay na gawain sa araw na ito. Opo, ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakmahal na Jesus, mahal Panginoon, napakabuti mo. Salamat, mahal Panginoon, sa iyong banal na gawain na pinagkaloob mo sa araw na ito. Salamat po, mahal Panginoon, sa umpisa hanggang natapos, mahal Panginoon, pinagpala mo bawat yugto, nilangisan mo, mahal Panginoon. Salamat din po sa makalangit na awiting, joyful song, solemn song, hanggang sa pagbibigay. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa iyong banal na presensya na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, lalo higit ang Ebanghelyo, dala yung pinagpalang mga ngaral sa araw na ito, nagsilbing pagkain ng aming kaluluwa, mahal Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa mga kalangit na awitin na yung dinadala ng mga beloved choir, mga cherubim choir, mga children's choir, adults choir, and youth, and children, praise the Lord, hallelujah. Higit sa lahat, ng Jesus Finest Generation Choir. Salamat po, mahal Panginoon. Binuhusan mo ng presensya, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, gaano kami ligtas, payapa nakarating dito, malusog, gaano dipos pag-uwi, mahal Panginoon. Ikaw po mag-ingat, mahal Panginoon. Hallelujah, sa aming makarating sa kanya-kanyang tirahan. Hallelujah. Sa unang palangin, beloved, praise in the Lord. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At muli, mga minamahal,
Maraming salamat po sa ating beloved Minister Wills Orchard. At siya po ay nakapiling natin mga minamahal sa araw na ito sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating mabait na Diyos. Tayo po mga minamahal ay magbatian, tayo po ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos. We love you so much po, but our dearest Jesus loves us more and more. Yes, I love you with the love of the